Magandang gabi ho muli sa inyo. Ngayon ay 33 minutes after 8 o'clock. Unang bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show. Ang aming paanyaya sa inyo, nasamahan po kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ngayon po ay Huwebes na, 29. And I think there are 31 days in May. Meaning, matatapos ang Mayo ng Sabado. Ayun. Pagpasok ng Linggo, Hunyo na yan. Ayan na. Nakakalahating taon na tayo. Kumusta po ang inyong hapunan, kapatid? Napalakas ba ang kain natin? Ang pinapangarap kong kainin bukas ay tortang talong. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ayan na naman tayo. Parang ang sarap ng tortang talong. Pagkatapos ang sausawan mo ay suka na may maraming bawang. Ako gusto kong kumain ng bawang, yung fresh. Lalo pag gusto kong magpagawa ng lumpiang hubad. Ang gusto mo, banana ketchup? Okay. Pero masarap yan, nakakamay ka. Di ba? Di ba masyado matamis yung banana ketchup? Hindi naman, okay lang sa yun. Alright, well, tingnan natin kung masarap makabili ng malaking talong. Nakikita kong talong ngayon, papayat no? Parang daliri ko lang. Tayo magsama-sama hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Samantalang tayo napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9. Sa Davao naman kung saan nandoon ang ating mga kaibigan si Mami Lorlene and Amadeo Giorgio Gonzalez ng Ateneo de Davao. Nakikinig po sila sa 106.7 FM, 101.9 sa Cebu at Negros, Cagayan de Oro, 101.5 FM. Ang bayan ng Ormoc ay nakikinig po sa 99.9 FM Dream Radio at sa Tacloban 107.9 Cabosas Radio. Kasabayan din po tayo napapanood, kapatid, sa True TV sa Channel 19, sa Signal Television. Siyempre, huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Nandyan po ang YouTube channel at maging ang Facebook. Hanapin lamang po ang @TrueNetworkPH. @TrueNetworkPH. Welcome to Dr. Love Radio Show. Ito si Brother June Banag hanggang alas 10 ng gabi kasama si Fatima Soriano. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes sa 29 ng buwan ng Mayo. Itong araw na ito ay kafiestahan ni Saint Paul VI, dating Santo Papa. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, talata 16 hanggang 20. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ko makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa kanyang mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ko makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita ninyong muli.
pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 8:41 ng gabi, 1.5 hours lang po ang programa natin. Ibig sabihin, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi ang ating programa. Ito po ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes. Dito po sa 105.9 True FM, kasama niyo po si Brother June Banaag. Kaya puntahan natin ngayon yung bahagi ng ating programa na kapupulutan po natin ang aral sa buhay. Inaabangan natin to every night, ang Pez to Pez, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5, kasama po ang batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Hindi umawala dyan ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Kung nais po ninyo magkomento, maaari kayo magpadala ng inyong comment or mensahe sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Sa mga nagtatanong, bakit daw ang dami ng replays sa face-to-face harapan. Hindi pa ho kami nakakapag-taping, naghihintay pa kami ng schedule. No? At the moment po, season break, sabi nga, di ba? Season break, pahinga ng konti. Pero pagbalik ko namin sa agaran yan, talaga nakahanda ng napakaraming mga magaganda at makukulay na mga storya ng buhay na inyong kaiinisan. Abangan niyo yan sa face-to-face harapan. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Irita na sa Plantita. Narito. Ay, mahilig din po ako sa halaman. Nako, lalo na nung pandemic, hindi ka ba tama naloka po. ka rin ba sa paghahalaman? I know. Yes, Ate Curi. Oo, at itong kanilang pinag-aawayan na snake plant, napakaganda niyan sa bahay kasi antioxidant siya. Tama po. Diba? Opo. At Okay. pampaswerte daw din yan. Ang alam ko. Pampaswerte Yes, rin. sa feng shui. Oo, wag lang matusok ang mata mo dun sa dulo, no? Oo, hindi ka na swerte nun. Malas na yon. Siya ang bumuhay at nag-alaga sa dating nalalantanang snake plant na ngayon ay nawawala ang halaman. Okay, isa napunta. Amet, humarap ka na. O, kakaiba na naman ang ating problema ngayon tungkol naman ngayon sa halaman. Okay, so ano eksakto ang problema, Amet? Ma'am, kasi po talaga yung halaman ko, napulot ko lang siya. Parang itinapon na siya eh. Wala na raw kasi isang puno lang siya ng gano'n. So ako naman, nakakita ako ng snake plant, naririnig ko na yan kung gaano nagbibigay ng benefits lalo sa loob ng bahay. Nakakatanggal daw ng mga lamok, mga kung ano-ano. Parang nung nalaman ko yun, sabi ko, uy, may snake plant, aalagaan ko, baka mabigyan ko pa ng buhay. So ayun, ang nangyari, nakuha ko, naalagaan ko, nabuhay ko siya uli, na parang himala, na uy, mabubuhay ka pa pala. Pero kung tutusin, hindi naman siya ganun kaano eh. Kasi kahit saan nga meron yan. Yes. Pero ang sa akin lang kasi, hindi Uy, ako hindi rin ha, kung minsan mahirap din Oo, yan. Pag saka ang hirap manghingi ng ganyan, ma'am. Ganyan lang yan, pero hindi ka basta binibigyan. Oo, tsaka Kailangan mo isang- siyang bilhin. Oo, kailangan mo bilhin kasi Oo. ano yan, 350 ang isa. Yes, ma'am. Tsaka dalawang klase yun, yung dilaw lalo. Mas mahirap yun. So sabi ko,
asan na yung halaman ko? Kasi kailangan ko siyang ilabas paarawan. Kasi parang bata din yan pag nag-alaga ka ng halaman Kailangan mo siyang alagaan, bigyan ng pansin. Nagtatampo rin ng halaman, ma'am Yes. Oo, nagtatampo siya. Yung nilabas ko siya ng umaga, dahil paarawan, diligan, and then nung hapon na kailangan ko siyang ipasok uli ng bahay, kasi sa loob ng bahay, maganda yan nawala. So sabi ko, halaman, sinasabi niyo bungangera ako dahil sa halaman, o bakit hindi? Halaman yan, parang taong binubuhay mo yan, masigit pa. Pero teka muna, bakit naman naisip mo na si Mavic, yung kaibigan mo, Ma'am, kasi ang galing yan kumuha? sa kanya Galing yan sa kanya na parang initsipwera niya na. Nasabi ko, oy, sayang naman. Oo. Tapos yung nakita-kita niya, tinititigan niya talaga, yan ba yung galing sa akin? Sabi ko, mismo. Oo. So wala akong ibang idea Siya lang talaga ang pwede na Okay. kumuha nun. Pero Walang alam niya- iba, siya lang talaga. Okay, pero alam niya na kinuha mo at pinapalaki Yes, mo. ma'am. Kasi sabi niya pa nga, wow, tiyaga mo naman, marami naman yan. Hanap ka. Isa pa hindi. Bakit ba kailangan manghingi, bumili? Ayan na nga. Malay mo, di ba? Magaan ng kamay ko sa Sabi ko na, naramdaman ko na, alam ko, ko yan, mapapalago ko yan. So, yun yung mga usapan namin. Wala namang ibang magka-interest niyan, ma'am, kasi mga kapitbahay namin walang pakialam sa halaman. Okay. Oo. Kami lang. Kasi magkatabi kami. Kami yung padamihan ng halaman doon. Okay. Oo. Tsaka may nakapagsabi na rin sa akin na Na may nakita- nakakita. Na ano? Kinuha niya talaga. Oo. Kinuha niya talaga na parang, akin naman to di ba? Sa akin naman to. So ayun, may nakakita. Meron akong witness. Hindi naman ako basta nagbibintang. Oo. O nasa na ngayon yung halaman? Nasa loob ng Nasa bahay? kanya siguro. Kasi meron din daw siya. Meron din daw siya. Siya raw ang salarin sa nawawalang snake plant ni Amet at dedma umano sa tumatagas niyang tubo. Ayan na nga ang sanga. Yung tubo na perwisyo. Mavic, humarap ka na. Ayan. Yan po siya. Ay, naku, ayak ka na naman, puro ka ganyan. Ay, bakit? Kasi hindi mo inintindi ang hinahanap ko. Porket napaganda ko na, maganda ng tignan, pinag-interesan. Paulit, dapat lang halaman yun. Alam mo, walang tignan. May nakapagsabi nga sa akin, di ba? Hindi naman ako pupunta ng hindi ako Sabi sa'yo. Ha? Pakita mo sa akin, Hindi patunayan ko mo sa pupunta, akin. hindi ako pupunta Hindi, sa'yo kung wala akong akin yung ebidensya. halaman. Hindi Asa kita ebidensya mo? pupuntahan. Unang-una, alam mo na hindi ako mahilig makipag-away, bungangera lang ako. Pero pagdating sa halaman, talagang lalabas ang ugali ko. Sige, kahit isang sentence lang. Ano ba? Ikaw ba ang kumuha? Hindi po, ma'am. Sa totoo lang, hindi ako. Okay. Hindi ikaw ang kumuha. Pero inaangkin mo, sabi mo sa'yo Hindi talaga. po, ma'am. Ganito po kasi yun, ma'am. Yung halaman na binigay ko sa kanya, galing yon sa isang pinsan ko, napakalaki nun, ang dami-dami nun. Pinag-utay-utay ko. Binigyan ko siya kasi nakita niya parang mamamatay na to, sa'yo na yan. So ibig sabihin magkakamukha yung mga yun kasi iisang pinanggalingan. So nasa akin, itinanim ko, tinago ko sa bahay ko. Actually, 4 nga yung nasa loob ng bahay. Kasama na sa- Akin yun. Ngayon, pinagpipilitan niya na tinago ko sa loob ng bahay yung akin. Akin nga yun. Yung kanya na, wala na akong pakialam doon. Ang bunganga niya, araw-araw pinariringgan niya ako dahil may nagsabi sa kanyang chismosa na ako daw ang nagtago ng halaman niya. Meron pa palang problema sa tagas ng tubig sa tubo. Na nakaka-perwisyo na ng matagal. Okay, ano naman yun? Ano naman yun, Mavic? Ay, kasi po yung PVC na galing sa banyo, sa paliguan, at saka yung sa lababo, magkahiwalay po yun, pero iisang dinadaanan. Nasa gasaan siguro yun ng mga pedicab na dumadaan, na butas. Ayun. Ngayon tumatagas. Nagkakalat lagi. Inaamin ko naman, naglalawa siya. Nahirapan din ako na kada naguhugas kami ng plato, magwawalis ako ngayon sa labas. Malaki na po yung malaki butas. na yung Kailangan butas. balikan. Opo. Sa tagal ba naman, ma'am, iintayin mo naku naman, Marvic. Ang bunga nga kasi. Alam mo, Vic, kung alam mo nakaka-perwisyo ka ng kapitbahay mo, Hindi, ipon-ipon aga-aga din para ulit. mapagawa agad. Tapos kung Hindi yung sumigaw ka ganyan doon, na maghihintay ka pa may parinig. magpapagawa. Di ba? Hindi na uso ngayon yung magdagmamalasakit.
Si God na lang, magdasal ka na lang, baka. Pero imposible. Wala Madulas ka himala. sana, madulas ka Kaya doon. isagawa mo na siya. Ang dami na, naging disgrasya. Ang dami na. Ang dami na, Big. Ang dami na. Pula! 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 Alam mo, hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Pag gusto mo, pamilya mo pa makadisgrasya doon. Bahala ka. Maghintay ka nga. Maghihintay ng ano? Ng himala. Ay, bakit magputak ka ng putak? Bigyan mo ako ng Natural, kapitbahay mo ko, isa ako sa napiperwisyo. Meron na bang nadulas? Ma'am, marami na po. Isa na po ako doon. Kaya lang, isa na po ako. Kaya nga sabi ko, ang iniisip ko, nananadya siya. Pero alam mo, pag tumatagas yun, malaki ang konsumo mo sa tubig at malaki ang babayarin mo. Hindi naman po. Tumatagas yung mga ginamit na. Opo, galing Yung pinaghugasan. Oo, madulas. Tapos galing po sa paliguan, sa paglalabas sa lababo. Ay! Madumi. So, madulas kasi may sabon. Yun nga yung Lagi adulas. siyang winawalisan, madam. Lagi ko pong winawalisan yon. Kada maghuhugas ako ng plato, sinusundan ko. Kaso mas nauuna pa yung bunganga niya kaysa sa pag... Ano gusto mo? Ano gusto mong gawin ko? Mananahimik ako. Ayun, sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, andyan etong itinuturo talaga ni Amet. Nako, parang talagang alam niya na kinukunan siya ng litrato. O, ayun. Ayun daw ang tumatagas na tubig. Kumbaga, bahagi ito ng bahay niyo. Sa harapan. Oo, sa harapan. At ayun yung maraming mga halaman. Mahilig talaga siya sa halaman. So tumatagas, edi meron ng mga lumot yan. Marami na. Oo, Talagang kasi- nilulumot na po siya. Oo, nilumot na sa tagal. nilulumot na siya. Nag-canvas na po ako. May kinausap na rin akong gagawa. Maarkilahan ko na ng jackhammer. Binigyan niya ako ng 5,000. Ipunan mo yan. Ko, Bakit sa 5,000? ngayon- Mahal naman. Ako naman, Oy, baka 500 na, 200 nga lang, pwede Wala na eh. ka. Magkano lang kilo ng semento ngayon? Magkano lang ang Ikaw- kilo ikaw ng na buhangin? gumawa. Ikaw na Alibay mo na lang talaga yan. Gamit. Talagang wala kang Kuya, balak. kuya, Kasi kuya. natutuwa ka sa mga nadudulas. Hindi ako natutuwa. Lalo na pag siyempre. ako nadulas, O, pag ikaw tuwan-tuwa ka. nadulas. Pag ikaw nadulas. Pag Anong ikaw nadulas. nauna? Yung away nyo sa tagas ng tubig o yung nawalang halaman? Nawalang halaman po talaga. Ayun. Kaya lang po talaga, mas nakakaperwisyo yung ano niya. Kasi Yung- hindi lang ako, mami, hindi lang ako. Mga kapitbahay namin ayaw lang magsalita. Paano ko papagawa yan? Ipanggamot ko nga lang, wala pa. O eto na, siya naman ang magpapatunay na si Mavic daw talaga ang kumuha ng nawawalang halaman. Buningning, totoong pangalan po niya ito. Buningning, humarap ka na. Oo, ang tapang talaga nito. Papakasinungaling mo! Ano ba kita, ha? Sinungaling mo! Ano ba ang ginawa mo sa akin? Ano? Okay, sa labing ka! Anong ginawa ko? Papakasinungaling mo! Ano ang ginawa ko? Sasampalin kita! Huwag mo akong ganyanin! Sasampalin kita! Ha? Inano ba kita? Papakasinungaling mo! Natalas ako! O ano? Talaga naman. Ano ba yon? Ano ba yon? Teka, huwag tayo maghahagis. Dito po! O ano? Yung ginawa niya po sa akin, yung lick niya po, natulas ako! Ito ba ay nasira dahil binato mo? Hindi po! O talagang basag? Nadulas po ako, na-slide po ako ng ganyan. Talaglag po yung salamig to. Ayun. So talagang nadulas Wala ka? po, ginawa niya sa akin. Nagtawalan pa niya ako. Okay. Pinagtawanan ka pa niya. Sinungaling ko, hindi ko gawain yun. Alam kong ginagawa ko pag may Paano tulit, ulit? Teka muna, minawalisan paano ko. ulit? Nung ikaw ay nadulas, ano yung itsura niya? Gumalit pa siya sa nakatingin sa akin, nakatawa. May Gumalit pa siya. Ganun? May ganon. Buting araw ako, buting araw. Kasi alam niya, kaibigan ko to. Dahil alam niya, kasi ako nagsumbong. Hindi ako sinungaling. Ang tanda ko na ito, magsisinungaling ako. Ha? Kung nadulas ka, bakit hindi ka nagsabi sa akin? At kailan? Kasi ito, friend ko to, hindi karma. Hindi karma kung kayo madulas. Totoo naman, nakita ng dalawang mata ko na kinuha mo yung alaman na ito. Kinuha? Sigurado ka? Sigurado ka na yung kanya kinuha ko? Teka, meron akong tanong. Totoo ba na kayo ay pinsang buo? At bata pa lang kayo, magkaaway na talaga kayo? Bandi pa yan eh. Alam ko na po yan. Bandi pa yan. Bandi pa yan. Nag-aaway sila. Ang sa totoo Piling lang. niya Siya lang.
Sa totoo Oo, lang po, tahimik kaming tao Tahimik. eh. Tahimik kaming Bunga pamilya. nga, Pero bunga ka ng naniniwala nga po ako sa kasabihan, Minumura mo. mas masarap po magmahal ng ibang tao kaysa Plastic naman minsan yan sa eh. kadugo. Hindi ako plastic kayong dalawa. Hindi ako plastic. Oy, Bakit? Ang plastic ngayon, binibili na. Ingay nyo. Kung may witness ang panig ni Amit, hindi rin magpapahuli ang kampo ni Mavic. Siya naman ang nakakita kung paanong panduduro daw at paninigaw ang ginawa ni Amit kay Mavic. Menchi, humarap ka na. Ayan na. Oh. Mga bunganga nyo. Mas malakas tatagas sa mga bunganga nyo kaysa sa gripo. Anong tingin mo? Kinuha ba talaga niya yung Hindi po. halaman? O bakit ba? Wala ka Paano mo naman dun eh. papatunayan yon? Eh, mga butangera kasi yung dalawa na yan. Tanggal ng bintana ko sa'yo! Okay, Menchi. O, pagkakataon mo na itong wala nang magsasalita, ikaw na lang. O, so, bakit ka naniniwala na hindi kinuha ni Mavic yon? Dahil hindi po siya ganun. Hindi niya po siya gagawin ganon. yun. Okay. Sa kanya Kasi nga po galing yun eh. Hindi kasi iniisip ko, kung may 4 na siya, bakit kukunin mo pa yung panlima? Kahit anong mangyari, ma'am, hindi niya gagawin yun. Dr. Love, may tuturing bang kasalanan kung pinipili ng isang tao na hindi kumilos tungkol sa isang problema? Kasalanan yan, lalo kung merong naapektuhan. Unahin ko lang, Mavic, may tungkulin ka doon sa leak ng tubo. At huwag mong sabihin na kailangan mo ng jackhammer para doon sa tubo. Panginoon ko naman, tubo lang yan, nilalabas na ng tubig galing sa banyo. Bumili ka ng isang mahabang tubo, hindi mo mauubos yun. Kailangan mo lang pandikit. No? Pandikit lang para mapagduktong. Kung gusto mo maraming paraan, kung ayaw mo maraming dahilan, tinatamad ka lang. At huwag mo ikatwiran sa akin na may sakit ka, may ganun, may ganyan. Ek-ek na yun. Pag gusto mong mabigyan ng solusyon immediately, sa akin, pag nakita kong problema dyan, hindi lulubog ang araw, i-address ko yan. Kasi lalong tatagal, lalong lalaki ang problema. Next. Ayan. Oh. Moral and spiritual issue. Magpinsang buo kayo. Alam niyo sa Bible, kahit nung mga panahon pa ni Kristo, yung magpinsan, ang tawag doon, magkapatid. Kaya mayroong tinatawag sa Bible, nagtuturo ang Panginoon, ang sabi ng isa, nandyan po yung mga kapatid mo sa labas sa gintay. Akala ng iba, mga kapatid na kadugo, ano? Actually, mga pinsan niya yun. Kaya ang mga pinsan, hindi pwedeng mag-asawa. Kasi, parang magkapatid yan eh, no? And you are not showing us a good example of being cousins. Tama si doktora nung panahon ng COVID, no, pandemic. You are not showing signs of bunga ng pag-aalaga ng halaman kasi naghahari sa inyo ang galit. Ate Coring? Alas 9:09 ang tumpak na oraso natin. Nasa pangalawang bahagi na tayo ng ating programa. At narito ang reaksyon ng ating mga doctor lovers na palagi nakatutok sa programa natin. Ang kanilang reaksyon sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, si Lori Feria Flores. Sabi niya, mga palengkera kayo, grabe, hindi kayo magkaintindihan. Magkaroon naman kayo ng respeto sa sarili niyo. Magkakamag-anak pa naman kayo. Nasa huli ang pagsisisi. Magkapatawaran na kayo at magmahalan, mga tinamaan kayo ng magaling. si Rio Jeng Alva, may kilala kong ganyan, galawin mo na ang lahat, wag lang ang halaman niya, lalo na ang mga cactus. Iba rin kasi ang therapy na bigay ng mga halaman at ng paghahalaman. Totoo yan, Rio. Pero isipin naman natin, yung mga halaman na yan, alin ba mahalaga? Yung pakikipagkapwa-tao natin o yung pakikipaghalaman? Di ba? Marami ka nga mga halaman na magaganda, na mga mamahali na mga halaman, matataba mga halaman mo. Pero wala ka namang kasundong kapitbahay mo. Anong klase yan? Di ba? So, tingnan natin ang priority natin. Ako may mga halaman din ako, Diyos ko. Hindi ako gunggong para magtapo ng pera na, yung, alam mo, meron mga bumibili, 100,000 pesos na, ilalagay kong 100,000 pesos ko dun sa halaman.
magkamali ka ng lagay ng abono dyan, matutuyo yan. Di ba? Para ilagay yung 100,000 pesos, meron pa ka mga milyon-milyon no? Aba, hindi ho, nahihirapan akong kumita ng pera. Para pag naipon ko, bibili ko lang ng halaman ng ganyan kalang halaga. Naku, iba. Mahirap yan. Jenny Magno, gamitin nyo na lang ang pandilig ng mga halaman. Ang gagamitin na pandilig ng halaman, yung tumatagas na tubig. Alam mo, Jenny, kasi yung tubig na pinag-uusapan nila, galing sa banyo, galing sa lababo, medyo madumi na. Pag maraming sabon yan, maaaring maka-apekto sa mga halaman. At saka kung masyadong polluted yung tubig, hindi naman dapat na idilig mo sa halaman. Kasi pag merong mga elemento dyan na mabubulok, medyo aasim ang tubig niyan. Di ba? Iyon. Kung mamahalin ng halaman mo, paano yan? Kung sa bagay yung kanilang snake plant, alam niyo yung snake plant, hindi pinagdidilig yan Di ba? Siguro mga 3 weeks, 2 weeks na hindi mo dinidilig. Tsaka ka lang magdidilig paminsan-minsan, once a month. Ano? Kasi pag dinilig mo ng dinilig ang snake plant, nagkakaroon ng root rot. Yun. Nabubulok ang ugat. Di ba? Si Maria Carmina, magpinsang buo pa pala sila. At matagal na palang may alitan. Wala rin namang pruweba kung sinong kumuha ng halaman. Diyos ko naman, yung bang snake plant na yan pag-aawayan natin, napakadaling tumubo niyan. Ang dali pong tumubo ng snake plant. Huwag mo lang diligin ang diligin. Di ba? Ngayon, may isang myth yan no? Ang sabi nila, ang snake plant daw, nakatutulong para luminis ang hangin sa bahay, detoxify yung hangin sa bahay. Kung kayo po meron 2 paso lamang ng snake plant na ilalagay mo sa loob ng bahay mo, hindi ho malilinis yan yung amoy ng daing na ipinirito nyo. Overnight. Hindi ho kakayanin ng snake plant yan. Kailangan sangkatutak na snake plant ang ilagay mo dyan. Di ba? Pagka ho ganyan, ating bigyan ng pagkakataon yung snake plant na tumubo at para pag-awayan pa natin yan, napakadali hong manghingi ng snake plant. When was that? Last year, nagpunta kami sa Laguna ng buong pamilya ko. Nag-rent kami ng isang pool, private pool. O sige, may nakita akong snake plant. Sabi ko, subukan ko nga. Diyan sa Pansol. Subukan ko nga magtanim ng dahon. Ako naman nagpaalam dun sa caretaker. Pwede ho ako makahingi ng isang dahon. Dalawahin yun na, sabi nung caretaker. Di 2 kinuha ko. Tumubo. Itinanim ko lang. Huwag mo lang pagdidiligin. Medyo may katagalan nga lang bago lumabas yung baby. Yung bagong tanim. Pero halaman yan Diyos ko. Mas mahalaga po ang pakikipagrelasyon natin sa tao. Si Andrew Villanueva, tama nga si Menchi. Napakabutangera nung 2. Di ba, hindi magkaintindihan, ingay, mga palengkera. Siya'y diabot na wala ang inalagaang halaman. Ay, may umahas sa snake plant. Pero seriously, halaman lang yan. Pag-usapan nyo na maayos para hindi na lumaki ang issue. Alam nyo, bukod yan dun sa itong magpinsan na to, matagal na hong hindi magkasundo yan. Mga maliliit pa silang bata, hindi na ho sila magkasundo. Yung snake plant na yan, naging biktima lamang yung snake plant, naging dahilan lamang yan para mag-away uli sila. Di ba? Mahilig silang magtanim. Mahilig sa halaman no? Sabi nga ni Jake Bacon, yung producer ko, mahilig po silang magtanim talaga. Nagtanim sila ng galit sa isa't isa, kaya namumunga na yung galit na yan. Kita nyo? Huwag niyo sabihin sa akin, porque kayo nagtatanim kayo ng halaman, plantita kayo, maganda ng ugali nyo. Pakita nyo kung ano natutunan nyo sa pag-aalaga ng halaman. Di ba?
Sus, Ginoo kayo. 9:16 ang ating oras. Gusto ko lang batiin yung matagal ko nang hindi nakikita na pilgrim namin, si dating Supreme Court Associate Justice, Tita, anong pangalan nga nito? Nalimutan ko na tuloy. Si Tita Alice Austria Martinez, the former Associate Justice ng Supreme Court, Tita Alice Austria Martinez, na hanggang ngayon ay kaibigan pa rin natin. Si Roy Bulisay ay bumabati ng magandang gabi sa lahat ng mga magagandang lalaking katulad namin. At saka ni Alfred Sabang. Sana all. Kain na kain, ha? Masarap ang ulam Kain natin. ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Para sa iyan, Roy. Ay, nako. Si Myra Bulisay, binabati natin ng magandang gabi. Mariviviola, good evening and happy listening. Zenny Dayang Hirang, si Zenny Raimundo ng Taguig City, binabati natin. Ito ho, si Marvin Zandro Riabad. Pa-check lang po ng attendance buhat sa North Caloocan. Greetings also to Architect Marian Bernadette Villero ng Mandaluyong. Maraming salamat, Brother June. Si Francis Anthony Gador ng Antipolo nagpapacheck ng attendance. Roberto Ignacio, magandang gabi, Kuya June. Magandang balita, bumalik na yung dating DZMM kanina. Sobrang saya ako ngayon. Bumalik na yung friendship natin. Si Charlene Joy de Guzman, pagkatapos nalaman na, okay, sige. Thank you, salamat. Oo. Nakakatuwa nga na bumalik na yung DZMM sa Estrenta. Ano ba yon, Jake? DZMM na ginamit nila? Binago na nila yung call letters nila? Binalik sa DZMM. Pero mahirap na ibalik yung glory ng DZMM, ano? Ako na nagsasabi sa inyo kasi ilan na lang ang mga pangalan na natitira dyan. Si Alvin El Chico, di ba? Alvin El Chico, Doris Bigornia. Pero yung ibang mga pangalan, wala na. Nagkahiwa-hiwalay na ho kami. Vic De Leon Lima napunta sa isang stasyon. Well, dito kasama ko ngayon si Ted Filon, si DJ Chacha. Ako, meron pa bang taga-ABS dito sa radyo? Laila Chicadora. Dati na yan. Si Kuya Poy. Oo, si Kuya Poy. Oo, sa MOR, di ba? MOR yan, sa FM. Pero yung ibang mga kasama namin, wala na. Kanya-kanya na kami, di ba? Kasi nga, yung takbo ng politika natin ng araw, di ba? Nadama yung ABS-CBN. Well, anyway, we're just glad kami, na kagaya ko. I spent 25 years of my life with DZMM. So, mahal sa akin yan. Maikukwento ko na talagang bahagi rin kami ng ABS-CBN. Maraming salamat. Garcia Vincent ng United Kingdom nagpapacheck ng attendance. Good evening din kay Irma Nicolas de la Cruz, si Shari Picho ng Seattle, Washington, buhat sa malayong bansa ng Pateros, Metro Manila, si Angelita Banatao. Anong oras na kaya sa Pateros ngayon? Mainzel Cerezo, Julieta Sugitan, magandang gabi po. Engineer Mercy Santos, good evening, Pards. A blessed Thursday to all. Sonia Aguilion Apante, watching from Hong Kong. Kumusta po kayo dyan? Parang gusto kong bumalik ng Hong Kong. Parang gusto kong kumain ng Hainanese chicken. Di ba? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. At saka yung paborito ko, yung Peking duck. Di ba? Yung aking kaibigan na may-ari ng Shangri-La Finest Chinese Cuisine, dyan sa may West Avenue, Don Ramon C. Hunleong, kaibigan namin ni Ted Filon yan. Wala na yung Shangri-La eh. Naku, pag gusto kong kumain ng Peking duck, dyan ako nagpupunta.
Kay Carmelita Linanera ng Hong Kong, binabati ho natin. Carmelita Galido Guerrero, Maria Yek Lopena ng San Pedro Laguna, Riza Templadong Kape, si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte, kumakain daw ng saging na hinog. Maganda saging na hinog, kinakain niya. Hindi ko nagkakamot ng ulo. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Oy, saging na hinog yung kinakain niya. Kagabi naman na napag-awayan dito. Turon. Ano? At saka banana kiwo. Ano ba yan? Si Arnie Darasin. Dr. Love, happy Thursday weekend po. Always watching from General Mariano Alvarez, Cavite City. Aleni Hungko, good evening. Lori Feria Flores ng Pasay. Si Lynn ng Brussels, Belgium. Brother John, good evening po and blessed Thursday. Pakigreet naman po ang anak ko, si Nathanie Luna. Nakikinig po ngayon. Walang pasok, holiday buong Europe. Assumption today. Ayun. Ano ba ngayon? May 29. Ano yun? Hindi, ang Assumption, August 15. Ang alam kong Assumption. Assumption of Blessed Mother. Okay. Evelyn Fortunado, nakikinig po ngayon sa mga advice mo po. Maraming salamat. What's sa Real Quezon and Marie Labos. Good evening. Binabati din natin si Edna Calieja na dumating na galing sa saan nga yung lugar na malamig? Alaska. Namasyal sa Alaska at gumawa ng mais con yelo sa Alaska. Dahil maraming yelo. Meron po kaming nag-aanyaya kami sa inyo na kung gusto po ninyong sumama sa amin sa ating November 22 to December 4 Holy Land Pilgrimage. This will cover 3 countries, Egypt, Israel, and Jordan. No? At lalakarin natin dito yung mga lugar na mga nilakaran ng ating Panginoon. Pupuntahan natin ang mga lugar na nagpapalalim ng ating pananampalataya na tanging sa Biblia lamang po natin mababasa. No? Samahan nyo kami sa mga mag-asawa na gustong sumama sa amin sa Holy Land Pilgrimage sa November 22 to December 4. Yung mga mag-asawa po ay bibigyan namin kayo ng pagkakataon na mag-renew ng inyong wedding vows sa Church of Cana, no? Sa Cana, kung saan ang unang milagro ng Panginoon ay naganap kasama si Birheng Maria sa kasalan sa Cana. You will renew your wedding vows, kaya kailangan na magsuot ng kulay puting damit sa mga babae, sa lalaki, as long as sleeve na puti, no? At this will be very, very something to remember by, no? If you're interested, pwede ho kayong sumama sa amin. Mag-inquire kayo kay Miss Edna Calieja sa 0925-752-2230. 0925-752-2230. Ito po ang mga hotels na ating titigilan dito ay 4 to 5-star hotel accommodation, full board meal, breakfast, lunch, and dinner, air-conditioned buses, English-speaking tour guide, and syempre nandyan ho si Brother June, si Dr. Love, para magpaliwanag sa inyo sa mga lugar na pupuntahan at pagninilay and to lead you sa ating Via Dolorosa, sa atin pong walled city of Jerusalem. No? Yan ang highlight ng ating pilgrimage. Edna Calieja, 0925-752-2230. Oras natin, alas 9:25 ng gabi. Alas 9:36 ng gabi, ngayong Huwebes, 29 ng buwan ng Mayo, narito ang ating tampok na liham kasaysayan sa ating palatuntunan, padala ni Melanie ng Valenzuela City. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo and to all your avid listeners and followers. Hoping all's well with you and everyone. Call me Melanie. I am 52 years old, married, and a mom of 4 adorable kids. I got married at an early age of 22 to be exact.
Kaya alam na alam ko ang struggles of being a parent. Lalo na kapag nasa teenage years ang mga bata until they reach their college life. Suffice it to say, napalaki naman namin ng mister ko ang 4 naming anak ng maayos at ngayon successful na sila sa kanilang chosen fields. Meron na rin kaming 4 na apo sa first 2 kids namin. Isa po akong masayang lola na mahilig mag-spoil ng mga apo paminsan-minsan. But I wrote this letter not because of my marriage or family life, Dr. Love. Sa totoo lang po, nababahala kasi ako sa mga nababasa at napapanood kong mga balita lately. As a parent, nababahala po ako lalo na sa mga kabataan at sa ibang parents na nakararanas ng ganito. Lately kasi, marami akong nababalitang mga anak na nagpapakamatay. There's this graduating student from the University of Santo Tomas who took his own life after failing a subject twice. There was another college student who jumped from a footbridge after getting scolded or reprimanded by his professor. Then there was this musically gifted individual who committed suicide for some reason. Dr. Love, I don't judge these kids, lalo na't hindi ko alam ang tindi ng pinagdadaanan nila at ang bigat ng mga problema nila. The truth is, naaawa ako sa kanila for opting to end their life. Nakapanghihinayang po sa pagpapalaki sa kanila at sa future ahead of them. Naaawa rin po ko sa mga magulang dahil nawalan sila ng mga anak at hindi po ito katanggap-tanggap. Nawala ang mga pangarap ng isang iglap. Nawala ang mahal sa buhay ng walang saysay. Nawala ang lahat ng basta-basta na lamang. Dr. Love, alam kong kahit na anong bagay ang ibinibigay natin sa ating mga anak at kahit na ilang mga pangaral ang ibinabahagi natin sa kanila, alam kong hindi natin hawak ang kanilang puso at isipan. Dr. Love, paano kaya may iwasan ang mga ganitong insidente? Ano kaya ang pwedeng gawin para hindi maisip ng mga kabataan na tuldukan ang kanilang buhay? Paano kaya natin mahikayat na maging matatag at huwag sumuko sa mga pagsubok ng buhay? Sana po maging maliwanag po ang inyong maipapayo sa mga magulang at mga anak na nakikinig sa inyong programa sa mga sandaling ito. Marami pong salamat at God bless. Sumasa inyo, Melanie ng Valenzuela City. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Melanie ng Valenzuela. Maraming salamat, Melanie, sa pagtitiwala mo at sa iyong concern sa ibang pamilya. Nakalulungkot itong mga balitang ating natatanggap na ito dahil una, nakapanghihinayang ang buhay ng mga bata. Nakapanghihinayang sapagkat hindi nakayanan ng mga pagsubok ng buhay. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Subalit napakahalaga para sa isang tao during his early years ay matutuhan at mabigyan ng magandang moral foundation. Ang mga batang may matitibay na mga moral foundation ay nakahaharap sa anumang pagsubok ng buhay ng may pag-asa, hope, at kakayanan na harapin ang mga suliranin at bigyan ng solusyon sa abot ng kanilang makakaya. So, ano ang nangyayari at tila nagiging mahina ang pundasyon ng ating mga kabataan? Una, ang moral foundation ay
sinisimulan ng pagtatatag ng matibay na moral foundation sa loob ng ating tahanan. At sino ang gumagawa niyan? Tungkulin ng mga magulang na turuan, disiplinahin at bigyan ng matatag na fundasyong moral ang mga bata kasama ng mga kapatid, kasama ng mga kasambahay, kasama ng mga taong nakakahalubilo sa kanilang tahanan habang maliit pa ang mga batang ito. And when they grow up, makikita nila sa mga eskwelahan na kanilang pinapasukan kahit sa elementarya, makikita ng mga kabataan ang pagsubok ng buhay at ang kaibahan ng mundong kanilang kinalakihan sa mundong kanilang gagalawan. Nariyan ang mga bullies, maraming mga elemento na magiging suliranin para sa kanila. At kung maganda ang moral foundation and moral fiber ng mga batang ito, kaya nilang humarap sa mga suliraning yan. Ngayon ay nakikita natin na parang mamera na lamang ang mga kaso na nung araw ay bihira mong makita ang depression sa mga tao. Ngayon, makita mo yung mga batang mga 9, 7 years old na mga nag-aaral uwi sa bahay, hindi nakuha ang gusto, ang statement nila, depressed ako. Parang ordinaryo na lamang, mamera na lang ang depression ngayon. But what is depression? This is not an easy problem of our society. Hindi biglang lumalabas ang depression. May mga stages ang depression. Sang-ayon sa mga pahamat, nakakaalam niyan. Unti-unti, dapat ay nakikita ang mga signs ng depression. At itong mga batang nagpakamatay na ito, na binawi ang kanilang sariling buhay, ay dumaan sa depression. Makikita nyo yung mga taong may depression, ito yung hindi na po lumalabas ng kwarto. Ayaw nang mag-socialize. They don't open up. They don't talk to other people. They just want to remain silent, contemplative. They stay in one room. They avoid people. Hindi na kumakain. Ito ang mga signs ng depression. At para mawala yan, kailangan ang panahon ng isang tao, either kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, magulang, kapatid. Kailangang maramdaman ng mga batang ito na meron silang mga kamag-anak o kaibigan na po pwedeng makinig sa kanila. You know, that's why ang programang Dr. Love ay tumagal ng 27, 28 taon sapagkat nakikinig ang programa sa hinaing ng tao, sa problema ng tao. May mga pagkakataon na kaya nating solusyonan ang problema sapagkat alam natin ang solusyon. Pero nakakagaang ng puso kapag alam mong may kaibigan kang willing na makinig sa'yo at makauunawa sa'yo. Ang tanong, saan nandoon ang mga magulang at kapatid at kasambahay ng mga batang ito? Most likely, wala ng panahon ng mga magulang para makausap o mamonitor ang kanilang mga anak. Manggagaling sa opisina, grabe ang traffic sa EDSA. Aalis sa opisina ng alas 5 ng hapon, sasakay ng sasakyan sa EDSA, uuwi sa Novaliches, dadaan sa Commonwealth, alas 9 ng gabi darating sa bahay. By that time, nakakain ang mga bata, nakatulog na. Wala nang panahon ang mga bata na mag-open up.
Wala nang panahon ng mga magulang para kausapin ang mga bata. Diba? Tama, Jake. Ang mga magulang darating ng late sa bahay, maglilinis-linis pa yan bago maligo. By the time maligo yan, tulog na ang mga bata. Matutulog na rin sila. And they wake up early to prepare the food at baon ng mga anak nila. At papasok pa sa trabaho. So, wala na pong communication. Although, meron tayong mga cellphones. Namimiss na natin ang communication sa ating mga bata. May cellphone nga, pero nung ginagawa ng cellphone, social media. Kapapanood ng ng mga reels, di ba? Update sa mga situations sa Facebook, sa Instagram, sa internet. Pagdating sa bahay, imbis na makausap ang mga anak, ano pa rin sa Facebook. Kaya wala na pong time ang mga bata. Ang damdamin ng mga bata, sila lang sa sarili nila ang naglulutas ng problema at hindi na kaakibat ang mga magulang. And then, napagalitan pa ng professor na minsan ang mga teachers ay hindi naman compassionate sa mga estudyante. And so, sa ating lipunan nawawala ang compassion. But most of all, Melanie, I think, dapat sa mga magulang ituro natin ang pag-asa. This is the Jubilee Year of Hope. Jubilee Year of Hope na itinatag ni Pope Francis. Sana maituro natin sa ating mga anak na may pag-asa pa only if we believe in God. Kasi karamihan po sa mga magulang ngayon, wala na ring panahon na magdasal at ipakilala ang Diyos sa kanilang mga anak. This is something we should think about before we go to sleep tonight. Sana'y natulungan kayo ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.